Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, Magandang gabi rin po, Father. at maligayang Pasko po sa ating lahat. No? Baka sabihin nyo, tapos na po ang Pasko. Hindi. Pasko pa rin hanggang sa January 1. Ito yung tinatawag nating Octave of Christmas o yung oktaba ng Pasko ng pagsilang. Yung 8 araw ng masasayang pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang. Kaya simula December 25 hanggang ngayon, nasa 7th araw na tayo ng masayang pagdiriwang ng Pasko, 7th day in the octave of Christmas. Kaya talagang pwedeng-pwede pang magbatian, maligayang Pasko, Merry Christmas. Kaya sa ating ebanghelyo, narinig natin ang napakagandang kwento tungkol sa sinasabing paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. At nangyari na si Maria at si Jose ay nagpunta doon sa templo upang ihandog ang sanggol na si Jesus ayon sa sinasabi ng kautusan. Kaya dito sa pagkilos na ito ni Maria at Jose, malinaw na sila ay sumusunod sa batas ng Israel, sa batas ng mga Hudyo, at sumusunod din sila sa kung ano ang ipinagagawa sa kanila ng Diyos. Kaya kay Maria at Jose, makakatagpo tayo ng mga magulang na tunay na naging masunurin sa Diyos at sa batas ng Israel. Kaya iyon ang dahilan kung bakit inihandog ang sanggol na si Jesus sa templo. Iyon ang sinasabi ng batas ni Moises, iyon ang sinasabi ng kautusan, na ang bawat panganay na lalaki na iniluwal ay para sa Diyos at dapat ihandog sa Diyos. Kaya dito rin nanggagaling yung sinasabi ng mga matatanda na kapag ikaw ay mayroong anak na lalaki at siya ay unang-unang anak mo, maaaring panganay o maaaring kasunod ng babae, siya ay ilalaan sa Diyos. At ganoon din, di ba, kapag yung mga nagkakaroon na ng trabaho, yung sinasabing unang sweldo, yan ay para sa Diyos. Kapag may business, yung unang ani, yung unang kinita ng business, iyon ay para sa Diyos. Ganyan ang batas ng mga Hudyo. Pero kung babalikan natin ang naging pagkilos ni Maria at ni Jose bilang pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo, ito ay malinaw na sinusunod din ng Diyos. Sapagkat sa pagsunod ni Maria at Jose na maihandog ang sanggol, matatagpuan doon sa templo ang dalawang banal na tao na matagal nang nag-iintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. Ang una ay si Simeon. Matagal na siyang nag-iintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. At ang maganda dito, dahil sa siya ay namumuhay sa kabanalan at katapatan sa Diyos, ipinahayag sa kanya ng Espiritu ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. At halos ganoon din ang naging inspirasyon na tinanggap ni Ana, isang babaeng namuhay sa kabanalan, na matapos na siya ay mabalo, sa loob ng mahabang panahon, inilaan na niya ang kanyang sarili sa Diyos. Naririyan siya palagi, araw-araw sa templo, nagdarasal, nagsasakripisyo. At ibinigay din sa kanya ng Diyos ang inspirasyon na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At ito ang araw na ito. Sabi nga ni Simeon, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang ipinangako mong tagapagligtas. At idinagdag pa ni Simeon sa kanyang awit ng papuri, liwanag itong tatanglaw sa mga hentil.
liwanag itong tatanglaw. Ang tinutukoy ay si Jesus. Si Jesus ang magbibigay liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Si Jesus ang magiging liwanag para sa mga taong namumuhay sa kasamaan at kasalanan. Si Jesus ang magiging liwanag sa mga taong nais na umahon mula sa putik ng pagkakasala. Si Jesus ang liwanag na siyang magiging pag-asa ng lahat ng mga hentil. Kaya ito mga kapatid, ang magandang balita para sa atin. Sa pagsilang ni Jesus na tagapagligtas, malinaw na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. At ang pangako ng Diyos na kaligtasan ay hindi na lamang basta para sa mga Hudyo. Ito ay malinaw na para sa lahat, maging sa mga hentil. Kapag sinabing hentil, mga hindi Hudyo, mga makasalanan, mga marumi, mga taong hindi malapit sa Diyos, pero sa pagsilang ni Jesus na tagapagligtas, sinasakop niya ang buong sanglibutan. Sinasakop niya ang buong sangkatauhan. Kaya hindi na lamang silang mga Hudyo, kundi tayo rin na mga hindi Hudyo ay kabilang sa kanyang inililigtas. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang gawain ng pagliligtas. Salamat sa Diyos sa pagpapadala sa kanyang bugtong na anak para maging bahagi tayo ng kanyang ginawang pagliligtas. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na tayo ay tunay na mamuhay sa kaliwanagang hatid ni Jesus at umahon sa kadiliman ng putik ng kasalanan. Amen.